Hallelujah! Purihin ang Panginoon at narito muli tayo upang dumulog sa kanyang trono ng biyaya. At tayo magpasalamat dahil sa mga nakalipas na oras, araw at panahon. Binibigyan pa rin niya tayo ng kalakasan at tinutupad pa rin niya sa atin ang mga provision, ang mga pangailangan natin. Binibigyan niya ng katagumpayan, kaya dapat purihin din natin siya, pasalamatan natin. Kaya huwag natin kalimutan na mayroong araw talaga na papurihan dapat natin ang Panginoon. At ito po ay para patuloy na ingatan niya tayo, patuloy na pagkaloob niya yung mga kahilingan natin. So bago tayo umawit, kumusta dyan sa Abu Dhabi, sa mga taga-Burning Bush? Tayo ba ay nagpapatuloy o hindi na nagpapatuloy? At ganoon din dyan sa Pilipinas, sa Divine Word of God Christian Church. Nakikita po natin ang mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya dapat po sana mas maging masigasig pa tayo sa ating pagpupuri, pagpapasalamat sa Panginoon. Alalahanan natin, our citizens is in heaven. Hindi po tayo nabilang dito sa lupa. Binigyan lamang tayo ng takdang panahon upang ang buhay natin dito ay dito tayo binabago ng Panginoon para sa susunod na buhay ay tayo po ay lagi nang naturuan na tayo ng magsikap na magpupuri sa Kanya lagi. Kasi ang trabaho natin is to worship Him. Sabi nga, we created by God to worship Him. Even mga angels, create sila to worship Him. Kaya huwag po natin kalimutan na tayo ay magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! So awitin natin to. Lord, we stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence. We cleanse by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory living and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow
hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb, hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand, every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand, every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God, giving praise unto the Lamb of God, giving praise unto the Lamb of God, Jesus Christ, Lamb of God. Oh, hallelujah, Lord, we thank you. We bless you, God. Hallelujah. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon at narito muli tayo upang pag-aralan ang kanyang mga salita. At muli po nating buksan ang ating mga Biblia sa doon pa rin ako sa Ephesians chapter 3 verse 10 hanggang 13. So siguro naman nakapang-apat na po itong ating pinag-aaralan sa Ephesians at makikita natin na siguro doon sa mga nakaraan maalala natin kung anong mga napag-aralan natin at ito ang pang-apat. At sige, buksan po natin ang Ephesians chapter 3 verse 10 to 13. Basahin ko na. Sa verse 10, so that the manifold wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and the authorities in the heavenly places. Verse 11, this was in accordance with the eternal purpose which He carried out in Christ the Lord. So verse 12, in whom we have boldness and confident access through faith in Him. Therefore, I ask you not to lose heart at my tribulations on your behalf, for they are your glory. Kumbaga sa Tagalog, ginawa niya ito, sa verse 10, upang sa pamamagitan ng iglesia, tandaan po natin, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. So, ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Verse 12, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Verse 13, kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. So, ang title natin ngayon ng ating pag-usapan ay The Purpose of the Mystery. Nung una, di ba, yung last week ay The Mystery Revealed. Ngayon naman, The Purpose of the Mystery. So, bago tayo magpatuloy, manalangin muli tayo. Lord, hinihiling po namin ang iyong presensya. Samahan mo kami. Samahan mo ang mga salita mo na magkaroon ito ng kapangyarihan na maunawaan namin lahat ang nilalaman nito at kami po'y makasunod ayon lamang sa kalooban mo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, the purpose of the mystery. What is God's purpose for revealing the mystery?
Yun ang theme natin. Ano ang layunin ng Diyos upang ihayag niya ang kanyang lihim na panukala? So ano ba? Ano bang layunin ng Diyos? Kasi, ang mga nakaraan nating pag-aaral, ito'y nilihim simulat sa Paul. Ngayon, alam na sa pamamagitan ni Pablo na kung ano ang layunin ng Diyos dito sa kanyang mystery na sinasabi. So, ano ang layunin ng Diyos upang ihayag niya ang kanyang lihim na panukala? Ano nga ulit ang lihim na panukala ng Diyos na matatagpuan sa verse 6? Sabi dun sa verse 6, at ito ang lihim, sa pamamagitan ng magandang balita, ang mga hintil ay mga tagapagmana rin tulad ng mga Hudyo, kabilang din sa isang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So iyon ang lihim na panukala patungkol sa atin ng mga hintil na dati wala tayong puwang, wala tayong kaligtasan, subalit dito sa lihim na panukala ng Diyos, nagkaroon tayo, nabigyan tayo ng pagkakataon, karapatan upang maging part doon sa pangako ng Diyos sa mga Israelita na kaisa na tayo doon sa kanyang mga pangako. So praise God. So marami na po tayong napag-aralan, di ba? Sa verse 13 ng Ephesians chapter 3, dito natin makikita kung gaano kayaman ang karunungan sa mga sulat ni Pablo. Ito na po ang huli. Baka mag-isip pa kayo ng may susunod na topic sa patungkol sa chapter 3 nito. Ito na po ang huli. Ito na yung pang-apat. Ang una, ulitin ko, ay Paul, the prisoner of Christ. Pangalawa, Paul, the minister. Diba? Called to minister or preach the mystery. Third, the revealed mystery. At ang pang-apat at huling topic natin dito sa Ephesians chapter 3 ay ang the purpose of the mystery. So siguro, kung atin isinasa puso, itong pinag-aralan natin simula nung una, yung pagkabilanggo ni Pablo, ay siguro kung ilagay natin ang ating buhay sa buhay ni Pablo, siguro naman magsisigasig at seryoso na tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So, theme, what is God's purpose for revealing the mystery? Ano ang layunin ng Diyos upang ihayag ang kanyang lihim na panukala? Unang puntos natin ay to make known His manifold wisdom through the church which He carried out through Christ Jesus. Kumbaga, ang layunin, ano ang layunin ng Diyos upang ihayag ang kanyang lihim na panukala? Sa pamamagitan ng iglesia na tinupad niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ay maipakilala niya ang kanyang walang hanggang karunungan na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito po sa verse 10 and verse 11, ginawa niya ito upang sa pamamagitan, nasa verse 10 at saka verse 11 yan, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So take note po, sa pamamagitan ng iglesia, dito ngayon maipakingilala ang itong lihim na panukala ng Diyos. So sino bang iglesia? We are the church. 'Di ba? Tayo ang tinawag mula sa kadiliman. We are called from darkness into marvelous light. Sabi nga, ang church ay yung pinanahanahanan ng presensya ng Diyos. At ito, kung mapapansin nyo, sa verse 10, ang sabi dito, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia. Iglesia. So, kung sabihin man natin ay ang sanctuary na doon nananahan ang mga taong tinawag mula sa kadiliman na napoform into ecclesia or into iglesia, ay doon sa pamamagitan nila may pakilala ngayon sa mga pinuno na at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos. Hindi lang sa sangkalangitan, kundi pati yung mga pinuno dito sa lupa.
para maihayag sa iba't ibang kaparaanan. Ito, sabi sa versikulo, ito ay alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. So before the creation, alam na, nakahanda na ito, plinano na ng Panginoon. So dapat sana ito maintindihan natin na tayo ang inaasahan para maipaliwanag itong sekreto ng Panginoon na yung ibang hindi pa nakakakilala ay dapat makakilala at masumpungan din ang kabutihan ng Panginoon. Itong panukala ng Diyos na para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaya nga, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala. So, maipapakilala ng Diyos ang kanyang layunin through, nung una, si Paul ang tinawag, at ang mga sumunod naman na disciples, at sa kasalukuyan tayo. Tayo ang inaasahan para maipakilala ito eh. Kaya dapat maging masigasig tayo, di ba mga kapatid? So ito po, kung hindi po tayo gagawa ng paraang kikilos sa ganitong sa sinasabi na ito, ay walang mangyayari pa paano maipapahayag doon sa mga taong hindi pa nakakakilala. At ito nga, sabi nga alinsunod sa kanyang layunin, bago pa man likhain ng sanlibutan. Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ang pinaka-center dito is Jesus Christ. Kung wala si Jesus Christ, hindi maging matagumpay itong panukala na ito. Kaya plinano na yan ng Diyos noong paman na darating ang Misaya at yan ang ating Panginoong Jesus. Ang walang hanggan layunin ng Diyos ay nakasentro lahat sa Panginoong Jesus. Si Jesus ang sentro ng kasaysayan, ang lahat ng nasa lumang tipan ay umaasa kay Kristo, ang lahat ng nasa bagong tipan ay nagpapatotoo kay Kristo, ang lahat ng kasaysayan ay magtatapos kapag ang Panginoong Jesus ay bumalik na sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian upang maghari sa sandaigdigan. So dito mag-e-end lahat. Itong pangako ng Diyos, pagbalik ng Panginoong Jesus, dito rin magtatapos. Kaya sikapin natin na huwag tayong madaya ng sistema ng sanlibutan ito. Dahil siya ang ulo ng kanyang katawan. Sino bang katawan? Katawan ng iglesia. Kaya sabi ko kanina, doon ang iglesia, sa pamamagitan ng iglesia, doon maiintindihan, maunawaan ng mga hindi pa nakakakilala ang lihim na panukala ng Panginoon. So kung hindi sila magsisik, hindi nila hanapin ang Panginoon, hindi nila maunawaan, maintindihan ang panukala ng Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya kung hindi nila unawain, intindihin nito, kawawa lamang ang taong ayaw umunawa, umintindi, ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil una-una, siya ang ulo ng kanyang katawan. Sino bang katawan? Iglesia. Sino bang iglesia? Tayong mga tinawag from darkness into marvelous light. Ito ang sentro ng layunin ng Diyos. Sa pamamagitan ng iglesia ay pinag-isa ng Diyos ang mga Hudyo at mga Hintil. Pinagkasundo sila sa isa't isa at sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan sa cross. Ephesians 2, verse 11 and 12. Kaya sabi nga sa Galatians, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So dito lang magkakaisa, kaya nga siya ang tinawag na ulo. Siyempre, pagkatawan, we are belong to the body. So isang ulo, yan ang ating Panginoong Jesus. Illustration lang po yun. Ang pangkalahatang punto na hinihimok ni Paul sa kanyang sulat dito sa Epeso ay upang maiangat ang ating pagkaunawa sa kahalagahan ng simbahan sa walang hanggang layunin ng Diyos. At mabigyan natin ito ng wastong prioridad sa ating buhay. Nais ni Pablo na maunawaan natin kung gaano kalaking pribilehiyo na pinili tayo ng Diyos na maging mga kinatawan niya ng pagsasagawa ng kanyang walang hanggang layunin sa pamamagitan ng simbahan, ng iglesia. So dito po, ang layunin ni Apostle Paul ay gusto niya na maunawaan, maintindihan natin. So, ang layunin din sa mga nagtuturo sa kasalukuyan ay ang maunawaan, maintindihan ng tao ang kaligtasan. Kaya, ang kailangan natin talaga, bigyan natin ng atensyon, bigyan natin ng panahon, seryosohin natin para maintindihan natin ng maayos.
yung panukala ng Diyos, yung lihim na panukala. Kasi kung hindi natin bibigyan ng atensyon, hindi bigyan natin ng panahon, tingin ko, hindi sasagi sa isipan natin kung ano ang lihim na panukala na yan. So, ang simbahan ay hindi lamang isang magandang lugar upang puntahan tuwing linggo. Kung wala ka rin lang namang ginagawang kapakipakinabang para sa Diyos, ang iglesia ay ang instrumento ng Diyos para ipakilala ang kanyang walang hanggang karunungan. Hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga pinuno at mga makapangyarihan sa sangkalangitan. Ito ang nababanggit kanina sa ating verses. Kaya dapat na nating makita kung paano maibibilang ang ating buhay bilang katawan ni Kristo sa pagsasagawa ng kanyang eternal plans through the church. Kaya nga, tinawag ang bawat isa para dito sa iglesia, iglesia na ito, ang bawat isa ay tulong-tulong para kung ano ang plano ng Diyos para doon sa buhay na walang hanggan. Hindi lang yung ang iglesia ay puntahan para lang mayroong pasyalan at kung ano lang ang sarili nating motibo, mali po yun. Kaya ang iglesia naroroon dahil kailangan ang bawat isa magkaisa sa plano ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Hindi kung ano-ano pa man ang ating mga layunin. Kasi hindi sa totoo lang naman, lahat naman pag nagkikita-kita sa church, may kanya-kanyang ibang motibo eh. Pero nawawala ngayon ang kaya diyan nagagalit ang Panginoong Hesus eh. Ang real objective ng church, ng plano ng Diyos ay nawawala. Kundi ang objective is our own motive. So ito po ay paalala sa atin na kaya ito tinuro ni Apostle Paul upang maunawaan, maintindihan natin kung ano yung lihim na panukala ng ating Panginoon. At ito po ay iisa lang naman, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Pero ngayon, anong kaparaanan para makasigurado ka na hahantong ka sa buhay na walang hanggan? Okay lang ba yun? Alam ko na buhay na walang hanggan, tapos na doon na ba tayo mag-end? Hindi ba natin siseryosohin ang pagsunod? Ay diyan tayo, sa huli tayong magkakaalaman yan. So naway, sa mga pag-aaral natin dito sa Ephesians chapter 3, verse 1 to 13, naunawaan natin kung bakit tayo tinawag ng Diyos at mapabilang sa kanyang iglesia. Dahil pag naunawaan natin ito, ipaglilingkod natin ang ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng iglesia ating kinabibilangan sa ngayon. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais ng Diyos na maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sino ang magdadala ng balitang ito sa kanila? Ikaw? Ako ay tinawag ng Diyos. Una, upang maligtas at makaalam ng katotohanan. Ngayon na ikaw, tayo ay ligtas na at alam na natin ang katotohanan, handa ka bang maging instrumento ng Panginoon upang maihatid ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong hindi paligtas at hindi makaalam ng katotohanan? Kaso, at hindi pa nakakaalam ng katotohanan, kaso minsan, bahala na sila doon, basta ako ligtas. Ganun ba? So, ang tinuro kay Pablo, kung mapapansin natin, nasumpungan na ni Pablo sa pagsisikap niya, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipinamamahagi niya ito sa iba pang hindi nakakakilala. At sana tayo rin, dapat, pagsikapan din natin yan. Na kung paano talaga ba ang epektibo kaparaanan na nakakasigurado tayo na tayo'y magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ikaw din yung desire mo, yung ninanais mo, kung paano mo sundin, napoprove mo, nararamdaman mo ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo, dapat i-share mo rin ito sa iba. Dahil ang Diyos naman ang kumikilos, hindi naman kahit anong person natin, kung walang Panginoon doon, walang mangyayari. Pero ang kabutihan dyan, kung sila man ay hinanda na rin ng Panginoon ang kanilang mga puso, kaisipan, upang sumunod sa kabutihan, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, siguro naman, gagamitin ka niya para doon sa tao na yon. At praise God, magpasalamat ka kung ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Huwag po tayo tumasang lipad, huwag po tayo magmamalaki kasi dapat nga magpasalamat tayo dahil ginagamit tayo ng Panginoon. Praise God. So, willing ka bang sundin ang pinag-uutos ng Diyos sa Matthew 28:19-20? Ano ba nandoon? Ang humayo at gawing alagad ng Panginoong Jesus ang mga tao sa lahat ng bansa, ng mga bansa.
Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos ng Panginoong Hesus. Ito po ang mabigat dito. Madali lang humayo, madaling ipangaral. Ang tanong, tinuturuan ba silang sumunod sa lahat ng inuutos ng Panginoon? O basta makita lang ako nangangaral, okay na. Hanggang doon lang na ba yan? Basta ako mabidyohan at makita na ako'y nag-preach kung saan-saan, okay na ba yon? Ngayon, yung pinag-preachan mo, sigurado ba kaya yung tao na yon nag-saturate ba ang Word of God? So, ito po, ang kailangan natin, hindi lang yung na pagsabihan, kundi, sabi nga doon, to make disciples Ano bang disciple? Ang disciple ay medyo mahirap ito kasi long process ito. Kaya nga ito nga ang sinasambot ng ibang manggagawa din ng church. Pag nadi-disciple na yung tao, kinukuha na lang nila. Ayaw magtiyaga doon sa umpisa. Akala nila makakalusot sila sa Panginoon ng ganyan. Yung isang ginamit ng Panginoon, nagpakahirap, i-disciple yun. Tapos biglang sasambot itong isa. Kukuhanin. Kumbaga sabi nga yung mga illustration natin na yung aquarium ng sambahayan, pumunta si kuya, biningwit din at nilagay din sa aquarium niya. Pumunta naman si bunso, yung kapatid, kinuha niya ulit. Tapos ngayon, pagdating ng tatay, wala nang laman ng aquarium, kanya-kanya palang pinagkuha at kinanya-kanya na sa kwarto. Parang gano'n ang mga manggagawa ng Panginoon ngayon, ano? Dapat hindi gano'n. I-prove mo sa sarili mo na ikaw mismo ay gagamitin para makita ng Diyos yung pagsisikap mo, hindi yung sasambot ka na lang kung saan-saan dyan. Kaya pag ganyan, maganda ka dahil ang Panginoon tuturuan ka ng tama. Diba? Praise God. So, praise the Lord. Kung tutugon ka sa challenge na ito sa iyong buhay, matutuwa ang Panginoon sa iyo. Kung itutuloy natin sa pagbabasa sa verse 20 ng nabanggit, kung utos ng Panginoong Hesus, tanda ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Huwag po tayong matakot na sumunod dahil may pangako ang Panginoong Hesus sa atin. Samahan niya tayo, hindi ngayon lang, hindi bukas lang, kundi hanggang katapusan ng panahon. So ito po ang kagandahan. Kaya dito ako nag-challenge Kahit saan ka man, nag-share ka ng Word of God at ando doon ang presensya ng Panginoon sa iyo. Kaya hindi ka mawawala Kaya yung mga dahilan ng iba na, wala, nanghihina na kasi walang ka-fellowship. Mali. Pag dala-dala mo ang salita ng Panginoon, hindi sa iyo mawawala ang Panginoong Hesus. Di ba nung sinabi ni Jesus Christ, ako, kasi naghahanap ang mga Pariseo ng testimony na dapat mayroon daw dalawa na nagpapatunay. Sabi ni Jesus Christ, mayroon naman akong kasama na magpapatunay, yung Ama. So, ibig sabihin, may nagpapatunay din sa iyo. Hindi ka matatakot, hindi ka na nawawala ng, hindi ka hihina, dahil may kasama ka. Sino? Ang Holy Spirit, ang Panginoong Hesus. Di tatlo pa rin kayo. O ang Ama, o apat na nga So, matatakot ka ba? Kahit na nga, kaya nga, alam mo, darating ang panahon na dadalhin tayo sa isusulo ka. Ano ba, kumbaga, sabi ko nga, laging ang manok, pag medyo malalaki ng sisiw, tinutuka na yan para magsilayo-layo na ngayon, para mag-start ng kanilang panibagong buhay. Kaya nga, ano ba ang turo ng Scripture? Pag ikay mag-asawa, iwanan mo yung tatay mo, iwanan din niya yung tatay niya, magulang niya, at kayo magsasama at kayo maging isa. So, ganun ang mangyayari. Pag tayo ay hubog na sa tinuturo ng Scripture, ay talagang pag isusulo ka na. Para ngayon, ikaw naman ngayon ang to-multiply. Di ba? Kasi hindi naman pwedeng, sabi ko nga lagi doon sa tatay, magulang na papaaralin ng mga engineering or seaman, pero pag nung graduate na, ayaw naman maghiwa-hiwalay sila. Paano na yun magagamit? So, ganun din dito. Pag natuto ka na, lutong-luto na tayo, ano mangyayari? Pag dapat may kanya-kanya ng ministry, di ba? Kasi kung pare-pareho, di ba, kaya nga ang resulta niyan, pag pare-pareho na marurunong, nagbabanggaan na, kaya hindi nagkakaintindihan sa Bible study. Kasi puro na magagaling. So, ano ang kailangan? Ang kailangan ay gamitin na yan para yung, kumbaga, yung tibay at
nag-uusok-usok mo, ay magagamit mo na doon sa mga pilosopong sinisiran at doon na ngayon mapupudpud yan. Purihin ng Panginoon. Diyan mo na masusubukan kung epektibo yung usok-usok natin. Kaya hanggang sa mawalan ka na ng boses kasi sigaw, wala naman palang tumatangkap. Yan na ngayon ang pangit dyan. So, ang Panginoon pa rin. Kaya honor God kasi lahat yon ay nagmumula sa Panginoon. Our strength, lahat, ang ating sinasabi, lahat yon depende sa Lord kung bibigyan ng kapangyarihan or power yung bawat sinasabi mo. Kaya ang una mong kumbinsin, ang una mong kausapin ang Panginoon na maging effective lahat ang ginagawa natin. Praise God. So, praise the Lord. Kung tutugon ka sa challenge na ito sa iyong buhay, matutuwa ang Panginoon. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ang sabi ng Panginoong Hesus. Huwag kayong matakot na sumunod dahil may pangako ang ating Panginoong Hesus. Habang nagpapagamit po tayo sa Panginoon, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Lagi niya tayong sasamahan. Kaya, desisyon. Alam ng Panginoon yung mga desisyon nyo. Nasa sa atin na yan. So, Lord, bahala ka ha. Basta ko gagawin ko yung aking gagawin. Praise God. So, maganda yan. Alam naman ng Panginoon kung saan tayo ilalagay eh. Alam niya yan. Minsan, kung saan natin gusto, binabago ng Panginoon yan. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung plano niya, hindi yung gusto natin. Yan ngayon. Kaya kung bakit nagtataka tayo na ganun. Dahil there is a purpose. God has a purpose for us. So, makikita po natin dito na sabi ko nga kanina, ang una nating puntos ay to make known His manifold wisdom through the church which He carried out through Christ Jesus sa pamamagitan ng iglesia na tinupad niya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay may pakilala niya ang kanyang walang hanggang karunungan na nahahayag sa iba't ibang paraan. So yun po, dahil sabi nga natin kanina, ang tema natin, what is God's purpose for revealing the mystery? Ano ang layunin ng Diyos upang maihayag ang kanyang lihim na panukala? Kaya yun, nasabi ko nga kanina sa unang puntos natin. At sa pangalawa, the second purpose ng Panginoon ng paghahayag niya ng kanyang lihim na panukala ay to make known His manifold wisdom to the rulers and authorities in the heavenly places. Kung mapapansin mo kanina, ang A natin, to make known His manifold wisdom through the church, which is carried out through Christ. Sa B, to make known His manifold wisdom to the rulers. Kanina to the church, to the rulers. Ngayon, pangalawa, to the rulers and authorities in the heavenly places. So, rulers and authorities in the heavenly places. Maipakilala niya sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan niya na nahahayag sa iba't ibang paraan. Kumbaga, dito, mga pinuno rin dito sa lupa, kung sino ang mga prominenteng tao na may kapangyarihan sa lupa, dapat maipahayag ang mga bagay na ito. Yung lihim na panukala ng Diyos. At hindi lang doon, pati doon sa rulers and authorities in the heavenly places. Alam natin, di ba sabi nga natin na ang Panginoong Hesus, nung napagtagumpayan na niya ang buhay dito sa ibabaw ng lupa, sabi ng Ama na dadalhin lahat sa paanan niya para siya ay luluhod at sila'y luluhod at sasamba sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga yung kinanta natin na Hallelujah, Hallelujah to the Lamb, every tongue, every knee shall confess, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus is Lord. So dito po natin makikita na dito yung lihim na panukala na para maintindihan ng may kapangyarihan sa sangkalalangitan ang walang hanggang karunungan niya na nahahayag sa iba't ibang paraan. So sa verse 10, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno
at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. So nasa verse 10 yan. Madalas hindi natin nabibigyan ng pansin ang tungkol sa mga angels, which is part of this study. Na ang mga angels, kung nakakonsentrate lang tayo dito sa lupa dahil sa mga tao. Pero kung mapapansin natin, saklaw din dito ang rulers and authorities sa sangkalangitan. So nandun dyan, kabilang yan yung mga angels dyan. Ang alam lang natin sa kanila, sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulong sa mga maliligtas. Yung Hebrews 1:14, nandun yun. Pero dito sa ating passage, sa verse 10, sila ay mahalaga sa Diyos. Ayon sa verse 10, ginawa niya ito ang ipahayag ang lihim na panukala ng Diyos upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga makapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. So kasama sila dito, yung makapangyarihan sa sangkalangitan. Upang maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. So hindi lang dito sa lupa, pati doon sa sangkalangitan na dapat malaman nila yung lihim na panukala, yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Mantakin mo ito. Bakit kailangan malaman ng mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan? So, mamaya sasagutin natin yan. Alamin pa natin ang ibang pang mga ginagawa ng mga angels. Doon muna tayo sa angels para makita natin kung bakit sila ginamit ng Panginoon. Di ba kung mapapansin natin, lahat ang angel ay nagpupuri din sa Panginoon. So tayo rin ginawa to worship God. So itong lihim na panukala ay hindi lang para sa ating, para din sa kanila. Sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 3, sabi doon, nung taon na namatay si Haring Osias, nakita ko, sabi ni Isaiah, si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga sirapin sa kanyang ulunan. At ang bawat isa may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginamit sa paglipad. Sinabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. So mapapansin natin dito na sila'y nagpupuri. Walang pagkakaiba sa atin na tayo, we created by God to worship Him. Ito namang ang mga angels, create ng Panginoon to worship Him. Kaya lang, sa ngayon, nasa in the spirit sila, tayo ay nasa katawang tao. Pero kung tutuusin, dapat kung gaano katindi magpuri ang mga anghel, ganun din tayo katindi magpuri sana. Makikita natin dito sa verses na ang mga angel ay kasama-sama ng Diyos at sila ay nagpupuri sa Diyos. So yun, kaya itong sinabi na lihim na panukala, hindi lang sa atin ipaintindi at ipaunawa, kundi pati rin doon sa mga naglilingkod sa Panginoon sa langit. Sabi sa Luke 2:13-14, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umawit. Di ba nung pinanganak ang Panginoong Hesus dito? Ito yun ang mga nangyari. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mga anghel ay nagpuri sa Diyos dahil sa isinilang na ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ang Panginoong Hesukristo. So dito natin makikita kung gaano kahalaga ang anghel. Kaya doon kanina, hindi natin napansin, pero doon sa word na yung may kapangyarihan, yung pinuno ng sangkalangitan. So included yon doon sa dapat makaintindi at maunawaan yung lihim na panukala na ipinarating ng Panginoon dito sa bawat isa sa atin at hindi lang sa atin, kundi kasama ang mga anghel doon. Revelations chapter 7 verse 9-12. Pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono
at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak ng mga palaspas. Isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. Anong ginagawa ng mga tao doon? Nagpe-pray din, nag-worship din. So, which is the same as the angels. Sa verse 11, tumayo ang lahat ng anghel, ayan na, sa palibot ng trono ng matatandang pinuno. Kaya nga, kailangan kasama ito doon sa gustong iparating ng Diyos sa tao. At ng apat na nilalang na buhay, sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos na sinasabi, Amen. Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. So sa Luke chapter 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. So nakita nyo kung gaano na nag-connect, kaimportante kung bakit pati ito maintindihan din ng authorities in heaven. Kasi nga, lahat na nanunumbalik, di ba, nagagalak ang mga anghel. Kasi may kasama na silang mag-worship sa Panginoon. May kasama na silang tagapuri sa ating Panginoon. Ang Diyos create ang angels to worship, di ba? Doon sila, yun ang trabaho nila doon. Tayo naman, create dito sa lupa to have fellowship with Him and to worship Him. Pero nasaan ang tao? Di ba? Nasaan din yung nag-rebelde na anghel? Di ba? Kung ang anghel may nagrebelde, ang tao may nagrebelde, saan sila pupulutin ng mga nagrebelde? Yun ngayon. Katingnan natin kung paano ipinapaintindi ng Diyos ito. Ang mga anghel naman dito ay nagpupuri sa Diyos sa kaligtasan ng mga nananampalataya sa Panginoong Hesus. So isa lang, kaya ang ulo si Kristo. Dito mga anghel, dito yung mga tao sa lupa. Tingnan mo, na nagpupuri din ang mga ang mga anghel pag mayroong naliligtas na kaluluwa. So, ibig sabihin yun ang purpose, isa sila doon. Kaya kailangan maintindihan din nila yon. Bakit kamo? Nung nakakilala na si Hintil, na nung balik sa Panginoon, nagpuri ang anghel doon. So, kasama sila sa pagmi-minister dito sa lihim na panukala ng Panginoon para sa hindi nakakaunawa at nakakaintindi. Ano mga nakikita nating gawain ng mga angels? Sila ay particularly involved sa pagpuri sa Diyos at sila rin ay inuutusan. Yung mga ministering angels, yung kumausap kay Zakaria, na tatay ni John. Sino pa? Yung kumausap kay Mary. Marami. Nung panahon ni Abraham. So, involved sila dito. Kaya, ang lihim na panukala, kasama sila doon sa ipinapakita ng Panginoon. Bakit kailangan malaman ng mga anghel ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa pamamagitan ng iglesia upang sila ay lalong magpuri sa Diyos? Yun talaga ang purpose. Kaya, tuwing may tumatanggap sa Panginoon, nagpupuri sila sa Diyos. Kung sa dati ay nagpupuri na sila sa Diyos, mas lalo nilang pupurihin ang Diyos pag nalaman pa nila ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag ngayon sa pamamagitan ng kanyang iglesia. Ang iglesia ay hindi na itatag para lang sa layunin ng pagligtas ng mga nalihis ng landas sa Diyos. Ang kataas-taasang layunin ng iglesia na malinaw na pinahihiwatig ni Paul dito ay upang purihin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita niya ng kanyang karunungan sa harap ng mga anghel na siyang makapagbibigay sa kanya ng higit na papuri. Yan ang layunin ng Diyos eh. Kaya nga sabi ko kanina, we created by God to worship Him. Ang angels create ng God to worship Him. So, hindi lang yung kaligtasan, which is sa atin talaga kasi, priority yung kaligtasan gawa na ang tao, kumbaga deny birth na ang pangunawa at kaisipan nung panahon pa ni Ibat Adan, di ba? Nadaya ng kaaway. So, dito, kaya rini-restore yung ating pananaw, ang ating pag-iisip na hindi tayo madaya kasi ang layunin niyan is to worship God
para tayo ay makasunod sa kalooban niya. Kasi kung lagi tayo nadadaya, ang kaisipan natin, paano ka makapag-worship sa Panginoon? Sige nga. Yun naman ang main main purpose to worship Him, to glorify His name. So, kung hindi po natin mabantayan mismo ang sarili natin, kumakawala yan. Kaya nga sabi nga, ang galing-galing natin magbantay sa iba, lagi napupuna. Yung sarili natin, hindi natin nababantayan. Kumakawala hindi mo alam minsan Kaya nga sabi ko nga dyan, bantayan mo yung sarili mo muna. Bago ka magbantay dun sa iba kasi baka mamaya mahirap na. Ang galing mandaya ng kaaway. Kung paano mo nakikita yung palabas na magic na nililito ka, mas matindi pa doon ng kaaway. Kasi yung part lang yan ng galamay ng kaaway yung nagmamagic-magic. Doon pa nga sa magic, napapabilib ka na lalo pa kung yung source ng magic ang tumira sa'yo. Baka ikaw ang magic ngayon. Man was created for the supreme purpose of glorifying God. Ang pinakamahalagang layunin ng Diyos kung bakit niya ginawa ang tao ay para purihin siya. Makikita natin ito sa 1 Chronicles chapter 16. Ang utos ng Diyos sa lahat ng nilalang. Sabi sa 16:24, tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. Kanta ni Graham Kendrick ito Sa 28, ascribe the Lord, O families of the people, ascribe to the Lord glory and strength. Sa 29, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in holy array. So mapapansin natin dito na puro kung makikita mo doon lalo na sa Psalms, puro pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga kung ikaw ay worshiper ng Panginoon, andudoon ka na sa sinasabi ng Scripture na talagang ang Panginoon sa buhay mo ay laging naroroon. Kasi lagi kang nagpupuri. Bakit ka nagpupuri? Wino-worship mo ang God. Siguro kung ikaw ay malapit sa Diyos, wala kang ginawa kundi mag-worship. Kaya ang isang worshiper, ibig sabihin, ang Diyos laging kasama niya, kaya lagi siya nagpupuri. Pero kung hindi ka na makapagpuri, ibig sabihin, wala ka dun sa presence ng God. Ganun lang naman kasimple yan Ang iglesia ang ginagamit ng Diyos upang siya ay mapapurihan ng kanyang mga nilalang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang mga naligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay sasama sa mga anghel sa pagpupuri sa Diyos sa langit pagdating ng tamang panahon. So join in worship na ito, angels at saka yung mga believers na makakarating sa trono ng Panginoon. So sa Revelation chapter 7, verse 9 to 12, pagkatapos nito ay nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lipi, bayan at wika, nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Verse 10, isinisigaw nila, ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakaluklok sa trono at sa kordero. So ito ang trabaho ng Diyos. Ang trabaho ng mga naligtas, pagpupuri, to worship God. Sabi nga dun sa verse 11, tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatandang pinuno at ang apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos na nagsasabi, Amen, sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhati, ang karunungan, pagpapasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. So dito, wala tayong gagawin sa langit kundi ang magpuri sa Diyos. Kaya dapat dito pa lang ay sanay na po tayong magpuri sa Diyos. Di ba? Dapat worshiper. Ang mga mananampalataya is a worshiper to God. Hindi yung kundi ang iba kumbaga nandoon sa isang tao na walang ginawa kundi yung nagpupuri sa Panginoon sa lahat na accomplishment, sa lahat na biyaya na tinatanggap mo sa Panginoon. Dapat lagi ka nagpapasalamat. Purihin ang Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang katapatan. Paano natin maipapakita na gustong-gusto lagi nating magpuri sa Diyos? Gustong-gusto ba natin lagi sa mga pagtitipon ng mga Kristiyano?
Dahil kung saan naroroon ang mga Kristiyano, naroroon ang mga pag-aawitan at pagpupuri sa Diyos. Kaya sinasabi doon, isa man o dalawa na nagkakatipon para sa Kanya, ang Kanyang presensya ay nasa gitna. So sa madaling sabi, kung gusto mo magpupuri, dapat mayroon kang kasama. Kumbaga, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. Paano yon? Pag lagi tayo ay, sabi ko nga, yung mga nung una, wala naman sigurong sundalo na mag-isa lang. Pag mag-isa ka lang, nalolost command ka. Wala naman sigurong basketball player na solo ka lang lagi. Pre-shot lang siguro yun. Wala naman sigurong volleyball na isa ka lang nagba-volleyball. Kasama mo, sa bagay ngayon, dinadaya ng kaaway. Kaharap na sa computer nagbabadminton ng ganyan, nagte-tennis. Solo lang siya. Ang kaharap niya yung computer. Mayroon ng ganon. Ngayon, minsan, nililito na tayo ng kaaway. Pagdating ng panahon yan, susuot ka na ng virtual, lalagay mo nakatulog ka niyang, ngumingiti ka mag-isa. Mayroon ka ng kalaro doon sa utak mo. Wala na yung fellowshipping. Wala. Sa bagay, sa ngayon, tingnan mo kung paano pa-explain ang buhay ng tao. Dati nakakapag-exercise yung mga bata kasi laro ng bantay lata kung ano-ano dyan. Ngayon, wala na. Sa computer lang, nagaganyan, nanggigigil Dumadagdag ang stress, umiiksi ang buhay. Yung dating bata, tumatakbo, malusog. Ngayon, ang tao. Kaya huwag tayong magtaka kung 16 years old pa lang, high blood na Maaga ng... kaya praise God doon sa mga pinanganak ng 1950s at saka 1960s, mga matitibay pang katawan yan. Pero hindi naman lahat. Pagtubo na ng Manila at saka nauso na ngayon yung mga nasa lata na gatas, kumbaga, mga nanay niyan ay nanay na nila yung baka kasi galing sa baka yung gatas So kaya paglaki o galing baka, galing kalabaw, sinusuwag na yung nanay at saka tatay. Kaya ngayon, maiksi naman ang buhay nila. Bakit kamo? Yung baka naman, di ba, pag medyo malaki na kinakatay. So, ganun din yun. Hindi na sila umabot ang 30s na lang, 40s. Kaya, okay lang sana kung kambing ka, pag pinutulan, naging tupa. Okay rin yun kasi masunurin na. So, paano natin may papakita na gustong-gusto lagi nating magpuri sa Diyos? Gusto ba natin lagi magtitipon? So, dapat nagkakatipon ng mga Kristiyano. Dahil kung saan naroroon ang mga Kristiyano, naroroon ang mga pag-aawitan at pagpupuri ng Diyos. Iba naman yung tipo ng Kristiyano na ibang layunin, na hindi pagpupuri at awitan. Iba yon. Kristiyano nga, pero hindi naman layunin ng Panginoon yun. So, piliin natin na ang layunin ay walang iba kundi ang pagpupuri sa Panginoon. Kasi sabi na, mga Kristiyano tayo, iba naman ang ginagawa natin. Tingin mo kaya, ando doon ang presence ng Lord? Hindi. Sa tingin ko hindi. Ang sabi doon, ando doon lang ang presence ng God sa mga taong dala-dala ang salita. Di ba? Sa pamamagitan ng salita, preach the good news to all people, and lo, I will be with you wherever you go. Kaya yung 2 or 3 gathered in His name, ibig sabihin, ang ini-exhort dyan, ang Panginoon, kaya ang presence niya nandoon doon. Pero kung iba-ibang dala-dala mo, pang front lang yan, at alam ng Diyos, yung puso at isip mo malayo, sabi nga ng Scripture, you are confessing with your lips, but your heart is far from me. Away. So, ibig sabihin, lumayo ka sa akin. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya, tingnan natin po yung ating mga puso, kaisipan. Seryoso ba tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon? So, example, sa church, every Sunday worship, nakakapagpuri tayo sa Diyos ng sama-sama ng mga kapatiran. Napakasarap magpuri sa Diyos kasama ang mga kapatiran every Sunday. Amen po ba? Kung nag-amin ka, dapat lagi kang nasa church every Sunday. Tama po ba? Sabagay, wala nasa YouTube to. Kung paminsan-minsan ka lang pumupunta sa church, wala sa iyo ang desire na purihin lagi ang Panginoon. Amen po ba? Wala. Saan pa
nararanasan natin ang pagpupuri ng Diyos? Sa overnight prayer meeting. Oh, wow. Overnight prayer meeting. Yan ay magdamagan na pananalangin at pagpupuri sa Diyos. Naka-attend ka na ba ng overnight prayer meeting? Hindi, may maaga pa kami bukas eh. May lakad eh. Ang lakad, basta may lakad kami. Hindi mo gustong-gustong purihin ang ating Panginoon. May itinatinan ka bang Bible study? Pero basta marinig lang dito sa kabilang tainga, bahala na kung ano. May daily devotion ka ba kay Lord? Sa mga ganitong kaparaanan natin, may papakitang gustong-gusto nating purihin ang ating Panginoon. So it means, ang masasabi ko dito, nasa sayo pa rin. Kung talagang ang desire nasa sayo, kita naman yan mga kapatid eh. At kita ng Lord yun. Kung ang puso mo talaga ay dinidesire mo yung to worship Him. Dito pa lang nga sa basic na nakikita ng tao, hindi na natin magawa. How much more yung talagang nasa puso? Kasi nagre-reflect yan eh, kung ano yung nasa puso mo eh. Hindi naman basta-basta kahit anong cover up mo dyan, kung yung puso mo ay wala talaga dyan, minsan makakalimot ka. Para yung sinasabi natin na gusto mo manalangin, sa pananalangin mo, ang amen mo kinabukasan, ibig sabihin, walang desire mo doon. Kaya nakalimutan mo yung panalangin mo, nakatulog ka. May desire ba yun? Gusto mo manalangin, pero ang desire mo wala doon. Kasi nga naiisip mo, gusto mo lang manalangin kasi kailangan manalangin sa Panginoon. Pero ang desire mo, wala doon. Pag pray mo, kinabukasan ka nag-amen. Sa mga ganitong kaparaanan natin, makikitang gustong-gusto nating purihin ang Panginoon kung tayo ay sumusunod doon. Nag-attend ka ng church, nagba-Bible study ka, prayer meeting, or whatever, lahat-lahat na gawain para sa Kanya. Yun ay makikita sa'yo na ang puso mo, desire talaga niya mag-worship. Pero kung hindi mo naman ginagawa ang mga ito, huwag mo nang sabihin gustong-gusto mong purihin ang ating dakilang Diyos. Tama po ba? Ibig sabihin, wala eh. Kasi sabi nga, ano ba yung mga kasabihan ng mga mag-asawa o manaliligaw pa lang? Kahit hindi mo sabihin na mahal mo, pero pinapakita mo naman sa gawa. Mas okay yun, sabi ng iba, mas efektibo yun. Pero kung hindi naman nakita sa gawa, wala talaga. So at kung hindi mo ginagawa ito, dapat magpa-practice ka na sa mga oras na ito dito sa lupa. Dahil pagpunta natin sa langit, yun ang ating gagawin. Laging magpupuri sa ating Diyos. So kung hindi ka sanay dito sa pagpuri, hindi tayo tatanggapin doon. Sabi nga sa Psalms 150 verse 1 to 6, praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Tingnan mo. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with flute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him sounding cymbal. Praise Him with loud clashing cymbal. So, anong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, lahat na ginagawa mo, nauuna ang Diyos na purihin siya. Ito, lahat na klaseng instrumento nilagay dyan, pero yung instrument, as an instrument lamang yan sa pagpupuri. Pero nauna dyan, yung desire mo kung paano purihin ang Diyos. Hindi yung, kaya gusto mo, dahil gusto mo lang maipakita ang talento mo doon sa instrumento mo. Mali. Hindi yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Ayon sa aking pag-aaral, ako ay umayon sa paniniwala ng ibang Bible scholar. Sabi nga dito, mayroong isang nagsalita. Sa Ephesians 3:10 ay tumutukoy sa lahat ng angels. Holy man of fallen angels. Para sa mga fallen angels, ang layunin ni God sa paghahayag niya ng kanyang lihim na panukala ay upang ipakita sa kanila ang kanilang pararating na parusa. Kaya kasama sila dito. Kasi yung lahat na nag-rebuild ng mga anghel, doon sa pinakita ng Panginoon yung lihim na panukala, kasama ang judgment dito sa kanila. Sa mga hindi, yung mga lumabag sa utos ng Panginoon, ay makakatanggap. Kasama dito yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoon, na katulad natin, na tao. Akala nila, nagtagumpay na sila nang naipako nila ang Panginoong Hesus sa krus. Hindi nila kalain
na sa ikatlong araw si Jesus ay muling nabuhay, hindi nila alam na sa pamamagitan ng kamatayan ay muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ay kaparaanan ng Diyos upang magkaroon ng kaligtasan ang mga makasalanan. At sa mga hindi nananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Jesus, kasama sila ng mga fallen angels ay makakaranas ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. So kung mapapansin nyo dito, kaya nga matagal nang nilihim. Nung pagdating ng Panginoong Hesus, ganun ang nangyari. Kasi nga, iyon ang lihim ng panukala na nandoon ang kaligtasan sa ating Panginoon. Colossians chapter 2, verse 15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So, hindi nila akalain na ganito ang mangyayari. Pero dahil sa lihim na panukala, yan po ang nangyari. So, yung third purpose ng Panginoon, ng paghahayag niya ng kanyang lihim na panukala ay to make known His manifold wisdom that we can now come to Him boldly and confidently through faith in Christ Jesus. So, ito yung points natin na malaya na tayong makalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon. Upang ipaalam sa bawat isa sa atin na pwede na tayong lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang kalooban sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Yun po ang sa verse 12. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, sa pamamagitan ng ating pananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Ito yung verse 12 ng ating teksto na dahil dyan sa lihim na panukala, ito na ang pinaunawa sa atin na pwede na tayong makalapit sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Paano tayo mananampalataya sa Panginoong Hesus? Manalig ka na si Hesus ay dumating dito sa lupa upang iligtas ang sanlibutan sa kasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga nagawang kasalanan at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos, talikuran mo na ang kasalanan at sumunod sa Panginoong Hesus nang may pananampalataya at ikaw ay maliligtas. So makikita po natin to na doon sa mga nabanggit ko sa Panginoong Hesus at magpatuloy. Patuloy kang gawin mo kung ano yung mga aral na itinuturo ng Scripture sa atin sa pamamagitan ng mga ngaral na nagtuturo, sa pamamagitan ng Bible study, sa pamamagitan ng itinuturo sa iglesia, at wag po tayong magpapabaya sa pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil kung ito, sabi nga natin, in a twinkling of an eye, split seconds lang, yung baga, di ba nabanggit sa rapture, ay nawala ng kasama mo, ikaw na iwan. Paano yon? Kaya nga dito, in a twinkling of an eye, dapat sensitibo ka. Kasi pag nalagpasan yan, nako po, purihin ng Panginoon, kailangan maging sensitibo tayo dyan. Pag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos sa iyo. Kung dati ikaw ay kaaway ng Diyos dahil sa iyong pagsuway, ngayon naman ay magiging anak ka niya dahil sa iyong pananampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Na sinugo niya dito sa lupa upang iligtas ang sanlibutan sa kasalanan. So, this is the good news. We can now draw near to God through Jesus. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, makakalapit na tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag na loob. Sabi sa verse 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. So, napakaganda. Ephesians 2:18. Dahil kay Kristo tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. Sa Romans chapter 5 verse 11, at hindi lamang yan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya, sa Panginoong Hesus, ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Ang ganda, di ba? Sapagkat, sa Romans 5:1-2, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Verse 2, sa pamamagitan ng
pagsasampalataya kay Kristo Jesus, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ayaw pa ba natin ng ganon? Napakaganda ng ginawa ng Panginoon sa atin. Pero ang tanong ko dyan, maganda rin ba ang ginagawa natin para sa Panginoon? Ano ba? Kung talagang mahal natin ang Diyos, kung talagang tayo sumasamba sa Kanya, dapat lubos-lubosin na natin. Wag lang yung napakaganda na yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Susuklian naman natin ng pagsunod. Ang hinihingi lang naman ng Panginoon ang pagsunod eh. At ano yan, kumbaga, binipisyo mo pa rin yan. Dahil kung masunurin ka sa Panginoon, kahit saan kang ilagay na trabaho, masunurin ka rin, kapatid. Kaya gustong-gusto ng ibang kumpanya yung mga Kristiyano na lalo na yung born again. Bakit? Kasi yan, hindi na pinagsasabihan yan. Kusang gumagawa yan kasi nasanay na yan na gumagawa ng kusa sa harapan ng Diyos. Kasi yun ang turo ng Panginoon eh. Doon ka nakikita, katulad ng pag-aralan natin kanina, nakikitaan ka ng initiative. At yan ang tinuturo. Nag-ini-initiate mo yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. At ito naman, kung nasa trabaho ka, dahil nasanay ka na sa ganong pagsunod sa Panginoon, pag ang superior mo naman ay nagsasabi sa iyo, madali ka kahit hindi ka nautusan. Kasi responsibility. Alam natin, Christian is a disciplined Christian. Yung mga born again. Yung totoo lamang po hindi ko sinasabi lahat. Kasi mayroon yan, bato talaga kahit anong gawin mo, ayaw di sumunod eh. So, ibig sabihin, dito sa pamamagitan lang ng salita, sabi nga, one word is enough for a wise man. So, isang salita lang ng Panginoon sa iyo, alam mo na yan, hindi na dapat ulit-ulitin. Minsan, kinakalaban pa natin ang salita ng Diyos eh. Hindi na, kumbaga, ewan ko ba. So, ito, for your personal lang naman yan. Ikaw din ang tatamasa, ikaw din ang makakatanggap ng biyaya, ikaw din ang pagpapalain, ikaw din ang ipopromote ng amo mo. So, ikaw din ang bibigyan ng magandang kinabukasan ng Panginoon. Praise God. So, napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So, kaya natin nagawa yan because of the love of God. Siya pa rin ang gumawa ng unang hakbang upang tayo ay abutin at patawarin sa ating mga pagsuway sa Kanya. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang tumubos sa atin sa kabayaran ng kasalanan at kamatayan. At dahil sa ginawa niya, hindi na tayo mamamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Diyos at ihinayag niya ang Kanyang lihim na panukala upang ipaalam sa bawat isa sa atin na pwede na tayong lumapit sa Kanya ng may pagtitiwala at panatag na kalooban sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kung matatanda natin, ang mga nakaraan nating pinag-aralan, napakabuti ng Diyos dahil pinaunawa niya ito sa atin. Kaya ang challenge ko lang po, doon, lalo na doon mula pa doon sa una nating pag-aral sa Book of Ephesians, makikita po natin kung gaano ang pag-ibig ng Diyos na ito po'y lahat pinaunawa sa atin para lamang wag tayo mapahamak. Kumbaga, gusto niya na makasama tayo dun sa pangako niya, sa buhay na walang hanggan, kasama ng mga anghel na magpupuri at nagpupuri sa Kanya magpakailanman. Kaya dito pa lang sa lupa, tayo ay sinasanay na ng Panginoon na mag-overnight praise and worship kasi wala nang tulugan doon. Wala nang gagawin kundi puro puri sa Panginoon. Kung dito, hindi tayo tumagal ng mga 5 minutes lang, umaayaw na. Nagmamadali na kaagad. Dahil may nag-aantay pang ibang gagawin. Ay, diyan na tayo masusubukan pagdating ng araw. Kaya, ang mahirap lang, wag naman sana mangyari, na minsan, nandito tayo sa gawain, tapos biglang iniwanan natin, tapos rapture na. Pagbalik mo, wala na sila, no? Yan ngayon ang masakit dyan. Tapos ngayon mga kasama nasa heaven na. Ngayon naghahagilap ka, ba't wala na dito mga kasama ko?
Hindi yung pinauwi, hindi tinirminate yun. Nandoon na sa langit. Kaya, ito lang, katulad nga ng mga nangyari dyan sa baha ngayon sa Pilipinas, na may narinig ako na nagsabi na mga puyat pang tao nung gabi, hindi nila namalayang kinabukasan, baha na. Ay, paano ngayon yun? Kung ganon ang mangyari pagdating ng ating Panginoong Jesus, paano na ngayon? Kaya praktisin nyo na maging alerto. Sa bagay, sinabi na ng Diyos yan, matagal na doon sa scripture, be watchful and pray. So ito po ang masasabi ko at tayo po ay magsanay na. Sa bagay, kung kayo'y sanay na, lalo pang sanayin nyo ang sarili nyo. Dahil malapit na. Kumbaga, itong mga nangyayari sa kapaligiran natin ay matagal nang sinabi sa scripture to. At ang tanong, prepare na ba tayo? So tayo pong lahat ay manalangin. Purihin ka, Ama, muli sa mga salita na ipinaalala mo sa amin na tunay, O Diyos, dakila ka sa iyong pangako, tapat ka sa mga bagay na gusto mong ipagawa. At salamat din dahil hindi mo kami pinagkukulang. Sinusuportahan mo ang aming pangangailangan habang kami narito sa ibabaw ng lupa. Binibigyan mo kami ng kalakasan, katatagan, at ganoon din suporta sa aming pangangailangan upang kami magpatuloy na magpuri, magpasalamat sa iyo. At salamat, Panginoon, dahil totoo ang sinasabi mo sa iyong mga salita na kapag inuuna ka namin sa aming mga buhay ay hindi mo kami pababayaan. At salamat sa sufficient na pagsuporta mo sa aming buhay sa araw-araw. Ano man ang kakailanganin namin ay pinagkaloob mo at purihin ka sa mga kinakaharap na bagay na mga kahirapan sa buhay ay binibigyan mo kami ng solusyon at ginagamit mo ang aming mga kaisipan kung paano kami mag-isip ng mga bagay na ikabubuti pa rin sa paglilingkod sa iyo at ikabubuti ng aming pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Kaya Ama, sa lahat ng makapakinig ng itong mensaheng ito, pagpalain mo ang bawat isa at paintindi, paunawa mo sa kanila kung paano ang pagsunod na naaayon sa kalooban mo. Purihin ka, Ama. Binabalik namin ito, ang katagumpayan, ang kaganapan sa pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Praise God.